Kalanawi 2 National High School panalo sa patimpalak ng sayaw kultura sa Sambuyawan Festival ng Bayan ng President Quirino. Dalawang tricycle driver kinilala sa lungsod ng Tacurong dahil sa kanilang kabutihan. At DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng monitoring sa mga pangunahing bilihin at produktong pang Noche Buena sa lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliner. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 18, taon 2024. Kalanawi 2 National High School panalo sa patimpalak ng sayaw kultura sa Sambuyawan Festival sa Bayan ng President Quirino. Narito ang ulat. Nagsagawa ng sayaw kultura dance competition ang Bayan ng President Quirino kung saan naglabanan ang iba't ibang paaralan sa bayan. Ang patimpalak sa sayaw kultura ay nagbuklod sa mga paaralan upang ipakita ang kanilang kultura na pamana sa pamamagitan ng masiglang pagtatanghal ng sayaw. Ang patimpalak ay naglalayon na magkwento sa pamamagitan ng paggalaw, parangalan ang mga tradisyon at pagdiriwang ang kasaysayan ng Pilipinas, partikular sa Bayan ng President Quirino. Ang mga makukulay na kasuotan, live na musika at malikhaing interpretasyon ng mga katutubong at modernong tema ay nakakuha ng pansin sa mga manonood. Pinili ng mga hukom ang mga nanalo na binibigyang diin ang kahalagahan ng kabataan sa pangangalaga at pagtataguyod ng pamana ng kulturang Pilipino. Matapos ipakita ang kanilang katangi-tangi at masiglang kultura, ang Kalanawi 2 National High School ay tinanghal na nagwagi sa paligsahan ng sayaw kultura. Ang kanilang kaakit-akit na pagtatanghal ay namumukod tangi para sa kanyang enerhiya, pagkakamalikhain at walang kamali-mali na pagpapatupad na nakakuha sa kanila ng nangungunang pwesto sa pagdiriwang na ito ng kultural na sayaw. Nakuha ng Central Mangilala National High School ang first runner-up sa kanilang kahangahangang gawain na sinundan ng President Quirino National High School sa second runner-up. Nakuha ng President Quirino Treasured Child School Incorporated ang third runner-up na pwesto sa kanilang masiglang pagganap. Ang bawat isa sa mga paaralang ito ay nagdala ng kanilang sariling natatanging lasa sa kompetisyon na ginagawa ang kaganapan na isang tunay na pagpapakita ng kultural na pagmamalaki at artistikong kahusayan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Dalawang tricycle driver kinilala sa lungsod ng Tacurong dahil sa kanilang kabutihan. Narito ang ulat. Dalawang tricycle driver ng lungsod ng Tacurong ang pinapurihan sa pagsasauli ng mga nawawalang gamit sa kanilang mga nararapat na may-ari. Noong ika-14 ng Oktubre taong kasalukuyan, si J. Sarmiento, isang driver mula sa Barangay San Pablo na may franchise number na 3601, ibinalik sa Max FM radio station ang nawawalang cellphone. Kinabukasan, noong ika-15 ng Oktubre taong kasalukuyan, nagbalik siya ng wallet sa parehong istasyon. Noong ika-15 ng Oktubre din, si Florencio A. Aguilos, driver mula sa Barangay San Antonio na may franchise number 2159. Isinuko ang wallet at pag-aari ni Warren Mamites ng lungsod ng Davao sa City Tricycle Franchise Regulatory Board Office.
Ang dalawang driver ay pinuri ng komunidad sa kanilang katapatan at kilalanin ni City Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA, ngayong linggo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, DTI Sultan Kudarat nagsagawa ng monitoring sa mga pangunahing bilihin at produktong pang Noche Buena sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Nagsasagawa ng monitoring ang DTI Sultan Kudarat sa mga Basic Necessities and Prime Commodities o BNPC, ang mga produktong Noche Buena noong 17 ng Oktubre taong kasalukuyan sa lungsod ng Tacurong. 6 na business establishment para sa BNPC at Noche Buena products ang namonitor at may paggalaw sa presyo, ngunit nanatili at nasa loob pa rin ng Suggested Retail Price o SRP ng DTI at sa average na paghahati nito ng 2 beses sa isang linggo sa BNPC na nagmumula sa lungsod ng Coronadal, General Santos at Davao. Ang pagsubaybay ang naglalayong tiyakin ang patas na pagpepresyo at sapat na supply upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamimili. Bukod dito, nagsagawa ng espesyal na pagsusubaybay sa asukal at bigas sa lungsod kung saan 6 na establishmento para sa asukal at 5 rice retailing outlet ang binabantayan. Bahagyang bumaba ang presyo ng asukal habang ang presyo ng bigas ay stable at hindi nagbabago ayon sa pinakahuling pagsubaybay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.